Ayan, magandang araw sa ating lahat. Ito naman po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig na kinaiinisan ng mga hindi malawak ang pangunawa ng mga Duterte diehard supporters na halos magpapakamatay na sila sa pagpapakabobo at pagpapakatanga. May pagtanggulang nila si Rodrigo Duterte sa pamamagitan po ng pag-iinsulto. So ngayong gabi, papaliwanag natin kung ano po yung ibang mga nangyayari at mga pinag-uusapan doon po sa hearing na kinandak po ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Alam nyo naman, alam ko na nanood kayo at yung iba siguro nanood pero hindi masyado na digest, no? Kaya may mga instance doon na talagang pag hindi malawak yung pangunawa mo, ay talagang hindi ka makapagbibigay ng tamang kuro-kuro, no? Hindi man perpekto pero excellent na kuro-kuro yung kailangan po nating gawin. Pero bago po tayo magsimula, maraming salamat po, no, sa inyong lahat, sa mga nag-replay ng ating mga videos at nanood po sa ating mga live. At kung halimbawa, dumaan po to sa inyong mga wall, pwede naman pong mag-decide kayo kung kayo po ay mag-subscribe, pwede nyo i-like or pwede nyo pong i-share kung sa tingin po ninyo ang video na ito ay akma sa pinaniniwalaan mong prinsipyo sa politika. So ngayong gabi, habang nagmumuni-muni ako, no, may nakita ako ng mga post sa social media at nag-away-away na ngayon, no, ang mga Pilipino sapagkat nagkaroon po ng kaguluhan between po sa term na red diffusion at saka yung tinatawag na red notice. O mayroon pong confusion sa part ng pro-government and anti-government, lalong-lalo na sa kampo ng mga Duterte kasi ito po yung mga pinangangalandakan ng mga DDS vlogger na hindi naman pala nalagay si Rodrigo Duterte sa Interpol. So bakit po siya hinuli ng Interpol sa pamamagitan ng warrant of arrest na ibinigay po ng International Criminal Court? At saka, bakit po mag-issue ang ICC ng tinatawag na warrant wherein hindi naman po tayo membro since nag-withdraw tayo noong 2019, thus according to the narratives of the Duterte supporters, where in fact, Rodrigo Duterte withdraw, no, sa International Criminal Court. Prior to that, meron na pong reklamo sa kanya na nakahain sa ICC. At ang inaiimbestigahan, yung panahon na po siya ay naging mayor at napag-alaman na siya di umano ay leader ng Davao Death Squad. So balik tayo sa pinag-uusapan po natin. Sir, ano po ba yung kaibahan ng red diffusion at saka ng red notice? Kasi yun po yung dinidiin ni Amy Marcos. Maraming salamat dahil hindi naman po ako abogado, hindi naman po ako eksperto, pero may mga pinagbabasihan tayo na mga vlog na magaling magsulat at magaling po magpaliwanag. Kahit clue lang po ang ibinibigay sa atin, as long as malawak yung pangunawa natin, mauunawaan po natin kung ano po ang kaibahan ng red diffusion kaysa sa red notice. Kasi nga, ganito po yon. Hindi naman daw po pala red notice, okay, ang issue dito. Kundi red diffusion pala, daw di umano ang galing sa Interpol. Despite of the facts na talagang may binasa na warrant of arrest through electronics ni Brigadier General Torre, no, na warrant galing po sa ICC at actually nag-copy furnish, no, pina-photocopy or pina-print out po yon. Ang issue dito na pinangalandakan ng mga DDS vlogger at mga DDS supporter, sir, wala man pala nalagay si Rodrigo Duterte sa red notice based sa hearing. Bakit po siya hinuli? Red diffusion lang naman pala. At saka, sir, ano po ibig sabihin ng red diffusion? Based po sa idea ng isa sa ating mga kababayan na yung red notice daw, okay, ay parang ano po yun wanted poster. Okay, kasi nga, di ba palagi nating sinasabi na, okay, si Pastor Kibuloy nalagay sa red notice. Nakita naman talaga natin na nandoon po yung ID, nandoon po yung mukha ni Kibuloy, no? Nasa red notice. So pag sinabi po nating red notice o red diffusion, nasa discretion po yon
ng Interpol kung ano po yung mga red ang ibibigay nila. So sir, sa walang paligoy-ligoy, ano bang ibig sabihin ng red notice? Parang poster nga lang yan, sabi ng ating mga kababayan, ng Interpol. Wanted nga lang, wanted poster. Doon sa wanted poster na yon, doon ang mga pangalan at muka ng mga wanted. Ini-issue lang daw yan kapag alam ng kinaroroonan ng suspect. Okay? Pag alam ang kinaroroonan, or what we call this, pag hindi pala alam, pag hindi alam ang kinaroroonan ng suspect, okay, na kung saan ay makukonsider nating wanted or most wanted, yan, nilalagay po ang muka doon po sa wanted poster. At yan po ay red notice ng Interpol. At ini-issue po yan ng Interpol kapag daw di umano naghahanap pa lang sila. Okay? So, nagre-request sa lahat ng member countries na pag-alaman natin na 197 to 200 member state, no? Ang napabilang doon po sa Interpol. Pag naghahanap pa lang sila, doon sa wanted, most wanted, nilalagay po yung muka. Oo, para ma-notify. Okay? Para yung 197 or 200 countries ay tumulong sa paghahanap, no, samantalang kapag aaresto sa isang akusado. Yan. O, kapag at paghanap at pansamantalang pag-aaresto sa isang akusado o yung tinatawag natin na wanted or most wanted. So, klaro po yun ha. Okay? Ang red notice ay parang katulad lang daw di umano yan ng wanted poster. Nakalagay doon ang lahat ng mga mukha ng mga wanted. Pangalan, oo, kapag hindi alam, no? Pag hindi alam yung kinaroonan ng suspect, ayun. Okay. So, depende na sa kanila yun kasi discretion nila yun eh. Oo, tapos, nagre-request sa lahat ng members na tumulong, member state, para mahanap itong wanted or most wanted na ito. So, ano naman ibig sabihin ng red diffusion? Kasi, ngayon lang namin narinig yan, sir. Oo, sa hearing ni Amy Marcos. Ayon po sa isa nating kababayan ng pangalan ay si Sir Mark, yung red diffusion daw, mas targeted at specific. Yon. Ibig sabihin ng mas targeted at specific, ginagamit lamang daw itong red notice or what we call this, red diffusion kapag may clue na o suspected location or sure na kung saan ang suspect direkta itong ipapadala, okay, sa mga bansang posibleng kinaroroonan ng akusado o yung tinatawag natin na most wanted. Para at least ma-hold, ma-detain, habang nagiging valid ang extradition or yung pagtinatawag po natin na surrender process. Tandaan po ninyo, sa kaso ni Rodrigo Duterte, hindi po issue dito yung extradition sapagkat sinurrender po siya. Okay? Despite sa argument ng mga pro-DDS, na mga pro-Duterte, na walang jurisdiction ang ICC. Kaya kailangan, bago po siya isalang doon sa ICC, kailangan dumaan muna sa domestic or local court. So those are the argument na nag-transpired kanina. So, magkaiba. Kasi magkaiba yung red diffusion at saka yung red notice. Pero, okay, sa kinaugalian, pareho lamang ang epekto. Ano yung epekto? Humiling ang Interpol ng cooperation para i-locate, i-hold, at posibleng i-extradite o i-surrender ang akusado. So, magkaiba po yun ha? Okay? So, ibig sabihin, magkaiba ang red diffusion at saka yung red notice. Pero, when it comes to legality, when it comes to practice, pareho lang po ang epekto nun. Ang red notice, dahil ang red notice ay isa sa mga paraan para humingi ng tulong ang Interpol na malocate yung hindi makita, hindi malocate, no, na mga akusado o suspect. So magkaiba lang,
red notice at saka what we call this rediffusion, pero mga kamunting tinig, pareho lamang po yung epekto nun. Ang epekto nun ay humiling ng ang international police ng cooperation para sa pag-locate, para i-hold, at posibleng i-extradite o posibleng surrender ng akusado. So ngayon, despite of pag-aaway-away, debate or whatsoever, ayon po kay Sir Mark, sa kaso po daw ni former President Rodrigo Duterte, wala ngang red notice, hindi nga nalagay ang itsura niya sa wanted list, okay? Pero may red diffusion. Or mayroong tinatawag na pag-alerto. Sa kaso ni Rodrigo Duterte, again, uulitin ko, walang red notice, hindi nakalagay sa wanted list, sa wanted poster ng Interpol, si Rodrigo Duterte, pero ang Interpol nag-issue ng red notice. So, ibig sabihin nun, may hinala ang Interpol kung saan si Rodrigo Roa Duterte, may alam or may hinala ang Interpol na maaaring patakas siya or whatsoever, nasaan po siya ngayon, nasaan po yung target, okay? Di ba? And targeted ang request. Kaya nga targeted ang request, di ba? So ang tanong, sino ang nagtimbre na si Rodrigo Duterte ay pupunta ng Hong Kong? At may nagtimbre na maaaring si Rodrigo Duterte ay hindi na makabalik sa Pilipinas. Kaya gumalaw ang Interpol. Shout out po sa inyong lahat, Ginoo ko Lord. No? Wait lang. Kailangan talaga mag-ano tayo dito. Bahala na kung ano ang mangyari. Basta ang importante, makapag-vlog tayo. Makapag-live tayo. Kaya ang aking cellphone na isa, hindi ko na alam kung nasaan po dito. Oo, namatay. O, hanapin mo muna yung isa kong cellphone Kaya hindi po mahanap-hanap dito. Nasaan na ba yung isa kong cellphone? So, ayan magpatuloy tayo mga kamunting tinig. Magpatuloy muna tayo. So, yun po ang kaibahan ng red notice at saka ng red diffusion. Okay, wait lang. I-ano muna. So, mga kamunting tinig, sa kaso po ni Rodrigo Roa Duterte, okay? Sa kaso po ni Rodrigo Roa Duterte, mga kamunting tinig, walang tinatawag natin, walang red notice, pero nag-issue naman, okay, ang Interpol ng red diffusion. Sige wait lang guys ginaano ko pa yung aking kwan. Ano ba to itsura ng ating kwan ngayon? Yung ating yan ang pinakamahirap kasi pag mag-run out, no? Grabe na yung discussions natin, saka pa magkwan, saka pa patay ang ilaw. So nag-gets po ninyo mga kamunting tinig? Wala ngang red notice si Rodrigo Roa Duterte, wala nga siya nalagay sa wanted list o wanted poster ng Interpol, pero nag-issue naman po ng red diffusion ang Interpol na may hinala kung saan po, okay? Kung nasaan po si Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong po dyan, sino po ang nagtimbre sa Interpol na nandoon po sa Hong Kong? O siyempre, naghinala siguro yung Interpol na ay, baka hindi na po ito babalik. O pati yung ICC. Kasi ang purpose lang naman po ng ICC ay mapaharap si Rodrigo Duterte sa kanyang paglilitis. So, nag-gets po ninyo mga kamunting tinig? Yan po, Ginoo ko Lord. Masyado pong masyado pong minalas tayo sapagkat nag-ano po yan. Agoy, Ginoo ko Lord, Santissima Trinidad. Ayan na, ayan na. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Hanggang dyan lang Basta ang tanong po dyan, sino ang nagtimbre
Paano po nalaman ng Interpol? That's the reason why. Ang ano po doon, ang ano doon, ang realidad ay pareho lamang ang epekto. Pareho lamang ang epekto ng red notice at saka ng red diffusion. Kaya wag na kayong gumawa ng paraan para ma-confuse pa ang mga tao. Ang importante doon ay tumalima tayo sa responsibilidad natin sa Interpol. Yan po, tapos ang usapan. Okay? Regardless kung ano man yan, red notice man yan, o red diffusion man yan, magkaiba, pero pareho lamang po ang epekto niyan. Na-locate, nahuli, sa pamamagitan ng pag-cooperate, okay, ang Interpol at ng gobyerno at ng ICC sa Interpol. Okay? So maraming salamat. So don't forget to share, like, at saka subscribe. Bye-bye!